sa langit na may likha ng langit at lupa. Maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy ko pong hinihingi sa iyo ang gabay, patnubay mo, Panginoon, patuloy na paglilinis sa aming mga puso, Ama. Anumang bagay, O Diyos, na nakikita mo sa aming mga puso, patuloy po kaming dumadalangin sa iyo na patuloy mong hugasan kami, likhaan mo kami ng mabuting puso, likhaan mo kami ng puso, Panginoon, na naglilingkod at dalangin ko, Panginoon, na sa bawat salita na lalabas sa aking mga bibig, patuloy kang maparangalan, Ama, at patuloy naming maunawaan ang iyong mga banal na salita sa oras na to, Panginoon. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat espiritu ng bawat isa sa amin. At Lord, maglagay ka ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos, sa oras na to. At ang pangalan mo ang patuloy na paparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, purihin ng Diyos sa dark speeches po. So, sa realm po, makikita natin sa po ng Panginoon, yung mga riddles o yung tinatawag na mga bugtong, yung mga signs, yung mga parabola, yung mga prophetic code, amen, na na ginagawa po ng Panginoon. Ito po yung mga paraan ng Lord para mag-speak siya indirectly. Hindi dahil gusto niya tayong ma-confuse. Amen? At hindi po dahil gusto niya tayong malito, kundi He is inviting us. Ini-invite tayo ng Panginoon para lalo natin siyang hanapin. Lalo natin siyang i-search, 'di ba? Lalo natin siyang i-seek at lalo po yung decode o yung tinatawag na magbasa tayo lalo, magsaliksik po tayo lalo sa mga sinasabi niya para maunawaan po natin yung kanyang sinasaad. Amen? So, hindi po ito casual na language. Ito yung hidden, tinatagong treasure po, lalo na po sa Biblia. Ano po? Kaya nga, sabi katulad nung last time, di ba, hindi lahat ng mystery binibigay ng Diyos sa bawat isa. Amen? Ito lang yung mga tao na naghahanap. Anak, may new rice. Ayun, sa box. Amen. So sometimes ito yung ang meaning nito nasa behind po ng dark speeches. Amen. Na parang minsan ang understanding ng mga human, pag tiningnan nila sa understanding ng knowledge lang natin, parang nagsisinungaling yung Panginoon. Amen. But marami pong mga bagay na nire-require pagdating sa Bible, yung spiritual maturity sa interpretation natin, lalo po sa mga salita on how we interpret. Kaya nga hindi pwede nating i-interpret sa sarili lang natin na pangunawa, na ina-align natin sa sitwasyon ng buhay natin yung binabasa natin sa Bible. Amen? Kaya napakahalaga po, kasi may mga dark speeches na nakalagay diyan. Amen? So ito po, makikita natin yung bawat surface ng level ng mga mensahe. Amen? May mga level po yan. Spirit to spirit code. Amen? By spirit, doon po pinapaunawa ng Panginoon. Kasi saan galing ang katotohanan? Amen? Sa spirito na nagpapahayag. Amen? Kaya nga ang isang mananampalataya, di ba, sineselyuhan din tayo ng spirito para maintindihan natin, lalo na sa season ng spiritual realm. Amen? Kaya itong dark speeches na to, ito yung one way on how God speaks sa mga tao noon. Amen? Even sa mga bagong tipan, kung paanong naghayag si Lord sa pamamagitan ng parabola, dark speeches ang tawag doon. Kasi hindi niya inahayaang maunawaan ng mga tao. Para lang sa mga tao na dapat makatanggap ng mystery ng parable. Amen? O sa mga mini-minister niya. Ito yung mga ginagamit ng Lord, yung dark speeches, hindi lang para sa kanyang sarili. And sometimes, through the messenger, pinapadaan niya sa mga anghel, sa mga minister, and even sa mga panaginip. Amen? So, nakita natin at natunghayan natin, pag nagbabasa tayo sa Bible, may mga even hindi sila mananampalataya, king sila, nananaginip sila, di ba? Kaya dumadating doon yung mga lingkod ng Diyos, katulad nila Joseph na nagbabasa ng panaginip, nag-i-interpret, di ba po? Yun yung way ng Lord para pumunta sila sa posisyon. Yun yung pinakamapa ni Lord para i-elevate niya yung kanyang mga lingkod. Amen? So tayo po'y dumako sa Numbers 12:5 hanggang 8 po. Basahin ko po sa English. Kung meron pong makapagbabasa sa Tagalog, marami pong salamat.
Sabi po dito, Bilang 12:5-8, And the Lord came down in the pillar of the clouds and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, Hear now my word. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in the dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore there were ye not afraid to speak against my servant Moises. Amen? Sa Tagalog po. Amen. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan ng Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala ng lupa sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Ate, hanggang 8 lang po. Ay, sorry. Amen. Sige po. Amen. Praise God. So, yun po ang sinabi niya. Kasi dito po, nagtatalo sila dati. Si Moises lang ba ang propeta ng Diyos? Ginaganon. Since kapatid niya si Miriam. Amen. Kasi katulad po ng sinasabi ko, sometimes ang tingin po natin sa bawat isa is magkakapareho tayo ng level. Yes, we are the same po. Pag tinitingnan nyo, yes, we are the same child of God, lahat tayo ganun. Pero yung level po ng maturity, magkakaiba po ang bawat isa sa atin. Katulad nito, nung nagalit po yung Panginoon, kasi nagsasalita sila behind ni Moises. Amen? Nagsasalita sila doon sa mismong kinakausap ng Lord, mouth to mouth. Kaya nagalit yung Panginoon dito, siya mismo bumaba sa pamamagitan ng ulap. At sinabi niya, kung sino man sa inyo, ganon, ang propeta, sabihin nyo ngayon sa harapan ko. Parang ganon yung sinasabi ng Panginoon. Who is the prophet among you? Sabi niya, magsalita kayo sa harapan ko ngayon. Sabi niya, dahil kumbaga, babak upan ni Lord eh. Kung ikaw ay Ate Cherry, pa-mute po. Ayan. So, dahil babak upan ng Panginoon eh, 'di ba? Kaya lang sabi niya, huwag niyong ikukumpara. Iba si Moises. Sabi niya, kasi nakakausap ko siya mouth to mouth. 'Di ba? Nakikipag-usap ako sa kanya, hindi sa mga dark speeches, hindi sa mga, alam niyo, may mga nakatagong lihim. 'Di ba? Hindi sa mga parabola, hindi sa mga bugtong, hindi, direct, malinaw, plainly. I'm talking to him plainly, parang ganun yung sinasabi ng Lord sa kanya. So, ginamit ni Lord dito yung dark speeches, which is, is tinatawag siyang chida, na ang ibig sabihin ay bugtong. Amen? O kaya, para siyang kawikaan, o tinatawag siyang parang mga parable. Amen? Yun po yun, no? So, dito, sinasabi ng Panginoon na I speak in riddle, sinasabi niya, pero hindi kay Moises. 'Di ba? Hindi po kay Moises kasi dito sinasabi niya dito na plainly akong nakikipag-usap sa kanya. Hindi ko ginagamit yung mga dark speeches o mga parabola na yan o yung mga bugtong na yan para kausapin ko siya. 'Di ba? Ibig sabihin, pwede palang magsalita si Lord ng plainly sa mga tao. At isa yon si Tatay Moises. 'Di ba? Kayang magsalita ng clear ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero minsan, hindi siya nagsasalita ng directly
na plain kasi may revelation na naka-hide sa sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin at gusto niya tayong i-train na ma-handle yung mga deeper things na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng tenga natin mga kapatid sa revelation ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kasi we need to grow. Kailangan nating makagraduate sa level ng child. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, hindi pwedeng laging gatas ang iniinom nyo. Kung walang level ang pananampalataya, mga kapatid, bakit pinapakain ng karne na? Di ba? Bakit may panahon na gatas ang kakainin mo, may panahon ng karne, kung pare-pareho tayo ng level. Amen? So sometimes, hindi to pride. Hindi po pride ang sinasabi ng iba, kaya minsan magpaturo tayo sa nakakaalam. Magpasakop tayo, mag-submit tayo sa mas higit na nakakaalam. Kasi may mga bagay na pinapaunawa sa iba na hindi mo alam. May information na nag-transform sa iba na hindi naging part ng transformation mo na pwede nilang ipaalam sa'yo. Amen? Kaya we cannot talk behind the people. We cannot talk na bakit si Sis Beb ganyan magsalita, bakit si Sis Meb ganyan magsalita, bakit si Sis Maylin ganito magsalita, si Sis Jolly ganito magsalita. Don't talk, 'di ba? Behind, lalo na po kapag di nila alam. If you have question, why don't, 'di ba? Mag-usap tayo. Kung di nyo para maipaunawa natin sa bawat isa kung ano ibig sabihin. 'Di ba? Hindi yung hindi pa natatapos yung mensahe, nakatutok ka na lang agad dun sa mali niyang nasabi, hindi mo na naunawaan yung buong kwento ng mensahe. Amen? Kasi may mga tao na nagtuturo, wala ng revelation. Pero kung uunawain mo ang salita ng Panginoon, there is a lot of revelation na pinapahayag ng Diyos. Amen? Kasi daw may revelation na, may book revelation na daw. We're not adding revelation. We're not adding the book of Revelation. But there's a hidden message sa every part po ng chapter ng Bible. Amen? At maintindihan mo lang to, sabi ko nga sa inyo, pag nag-grow po ang ating spirit. Amen? Hindi natin to pwedeng unawain sa sarili lang nating knowledge. Kaya nga, even yung mga tao noon sa panaginip nila, Lord, di ko maintindihan, ipaunawa mo sa akin. And even sa Bible sinasabi, excuse me po, that God only can interpret the Spirit of the Lord or the Lord only can interpret the dreams. Amen? Kaya malalim po, malalim ang salita ng Diyos. Sabi niya rin sa Jeremiah, tingnan niyo kung paano siya nakipag-usap kay Jeremiah sa sa Jeremiah 18. Pahanap na lang po, Sa Jeremiah 18 po, sa verse doon, may Tagalog po ako para praise God. So dito po sa Jeremiah 18, makikita naman natin dito, nung inutusan ng Lord, 'di ba po, si Jeremiah na pumunta sa bahay ng magpapalayok. Sabi niya doon, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok. Sabi niya, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kapag nagpunta naman ako, verse 1 po to, sinimulan ko po sa verse 1, kaya nagpunta naman ako at dinannan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Verse 4, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasisira, hinahalo niya muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok na putik na iyon? Kayo'y nasa kamay ko, tulad ng putik na kamay na magpapalayok. Kung sinasabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipunin ng mga alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinasabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinasabi ko man na itatayo ko at itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ng bansang iyon, ay hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga sinasabi mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem, may binabalak akong laban sa kanila at akong naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi. Lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang sa gusto namin. Nakita niyo po, ginagamit si Jeremiah
para gawing daluyan ng kapahayagan ng Panginoon sa mga tao. At ginagamit niya yung dark speeches na to sa pamamagitan ng palayok. Same thing. 'Di ba? Na sinasabi niya rin po kay Isaiah nung panahon na ang Panginoon ay pinaglakad siya ng 3 taon, mga kapatid, hubot-hubad. Hubot-hubad. Tingnan po natin Isaiah 22. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Isaiah na anak ni Amos, hubarin mo ang iyong damit, panluksa, at mag-alis ka ng sandalyas. Gayon nga ang ginawa ni Isaiah at lumakad siyang hubad at nakayapak. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kung paano ang lingkod kong si Isaiah ay 3 taon na lumakad na hubad at nakayapak bilang tanda ng mga mangyayari sa Ehipto at Ethiopia. Gayon din, nabibihagin ko ang hari ng Assyria at Ehipto ng mga taga-Ethiopia. Matanda, batay, kakalad ka rin, nakayapak at hubad, na ang pigi ay nakalabas. O anong laking kahihiyan sa Ehipto. Di ba? Na kung titingnan mo, yung isang lingkod ng Diyos, propeta, naglalakad ng hubot-hubad. Ngayon sabihin nyo, kapatid, sa akin, kung tayo ay nung panahon nabubuhay, nung panahon nila, diba? Na ganun ang pinapagawa sa kanila, sira ulo ang tingin natin, tama? Pero yung mga ngayon na niluloko ba ng banal na spirito, sira ulo pa rin ang tingin ng iba. Kapag nakita na nagtataas ng kamay, naglilingkod sa Diyos. Kapag napupuspos ng banal na spirito, sira ulo din ang tingin natin. Di lalo na kung nakita niyo yung propeta pala na nakabuhubot-hubad ng 3 taon. Pero behind nun, there's a dark speech na sinabi ang Lord. Na yun pala ay tanda ng mangyayari sa Ehipto at Ethiopia. Ginawa niya sa kanyang lingkod. At sinunod naman ang kanyang lingkod. Amen? Nakita niyo po na behind ng mga bagay na to, there is a meaning na nakatuon sa bansa, na nakatuon sa mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. May behind na lihim yon. Even kay Ezekiel na sinabi niya, sa Ezekiel 4:12-15, magluto ka ng bibingkang cebada na dumi ng tao, tae po, dumi ng tao ang panggatong mo. Kanin mo ng nakikita ng tao. Tingnan niyo po kainin mo ng nakikita ng tao, sabi ng Panginoon. Instruction to ng Diyos sa kanyang mga propeta, mga kapatid. Ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan kuman sila itapon. Sumagot ako, ngunit Panginoong Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili? Mula sa aking pagkabata ay hindi ako tumitikim ng anumang namatay ng kusa o nilapa ng hayop. Hindi rin ako tumitikim ng anumang karumaldumal na karne. Sinabi niya sa akin kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Saan kayo nakakita? Yung dark speeches ng Panginoon na tae daw po ang igagatong mo na pangluto. Amen? Pero may mga random na act na hindi natin naunawaan. Kung atin lang itong pakikinggan, saan kayo nakakita ng ganito? There's behind revelation ng Panginoon sa mga kasabihan niya, sa mga prophetic meaning na to, na napaka-strange pero natural eyes gustong makita ng Panginoon yung heavenly language sa mundong ito, mga kapatid. Even the Lord Jesus, tinuruan ng way of majority yung mga tao nung kanyang kapanahunan. Nung kanyang mga disciple, 'di ba? He wasn't speak plainly. Hindi siya nagsasalita ng plainly sa crowd. Kinote niya pa yung sinabi ni Isaiah before. 'Di ba? Nasabi niya, therefore speak I to them in parable, because they seeing not see, and hearing not hear. Hear not, sabi niya, neither do they understand. And in them I fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall not see, and shall not perceive. For this people heart is wax gross, and their ears, at yung mga tenga nila naging bingi na po.
Pabasa nga po sa Tagalog. Matthew 13 po, 13 hanggang 15. Yung susunod po, Acts 21, 10 hanggang 11 po, para mabilis tayo. Para di ko na po basahin sa English. Matthew 13 po, 13 hanggang 15. Yung susunod naman po, Acts 21, 10 hanggang 11. Meron po ba? Amen. Sige po, kung wala na po nakikinig sa akin, i-close ko na po. Sayang po kasi yung aking ano. Nakikinig kami. Wala po kasing gustong magbasa. Tagalog Hindi po. makabasa eh. Nakahawak ako ng Bible kasi pati hindi ko mabasa. Kaya naghihintay ako sa kanila. Amen. Sige po, hanapin ko po ano. Sige po, sabi po doon. So din po ano, may mga mata daw sila pero di sila makakita. May mga tenga pero hindi makarinig. Amen. So dito po sinasabi ng Panginoon sa kanila ano na talagang hindi nilaano niya po sa parable yung mga way ng kanyang pagsasalita po kasi hindi niya talaga gustong matruly seek ng mga tao. And then there's a time na nasa templo siya, 'di ba? At nung sinabi niya na yung ibig sabihin, nagwaldasan silang lahat, 'di ba? Na lahat ng ito ng sinabi na Isaiah na pulpil na, sabi pa niya. Na nakatayo na sa harapan niyo nung sinasabi niya na siya na yung Messiah na dumating, 'di ba? Hindi sila makapaniwala. And yun yung beginning na gusto nilang patayin si Jesus. Amen. Kaya ano po, na kaya dito no, kaya yung mga tao lang na talagang merong matured enough na para makaunawa. Bakit to ginagawa ng Panginoon? Kasi yung mga truly lang na naghahanap sa Diyos, amen? Maghihingi, 'di ba? Maghahanap ng Lord, anong ibig mo sabihin? 'Di ba? At papasok sila sa misteryo na gustong ipaunawa po ng Panginoon. Kaya nga dito sa Acts 21, amen? Yung sinabi niya kay Prophet Agabus, 'di ba? Na nagpunta kay Paul. Hallelujah. Sa Acts 21 po, 10 hanggang 11, ang sabi niya doon, and as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. And when he was came unto us, he took Paul girdle and bound on his hand and feet, and said, Thus sent the Holy Ghost, so shall the Jews and Jerusalem bind the man that owneth the girdle, and shall deliver him into the hand of Gentile. So, bakit dito hindi niya rin dinirect? 'Di ba yung sinasabi niya, hindi niya rin sinabi ng plainly. Amen? Kasi po, yung dark speech, it is prophetic act na kine-carry po sa pamamagitan ng God voice na symbolic sa mga form na to. Amen? Kaya sabi niya rin sa Jeremiah 1, 11, 12, sabi niya po dito, hallelujah, Jeremiah. Jeremiah 1 po. Para sa Tagalog na lang, para mas ano. Jeremiah 1. 11 hanggang 12 po. Sige po, ako na lang. Search ko. 1, 11 to 12. Ayan. English po, Tagalog. Tagalog, Ate May. Tagalog. Okay, sige. Sige po. Jeremiah 11, 1, 11. Pagkatapos, tinanong ako ng Panginoon, Jeremiah, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, sanga po ng almendra. 12. Sinabi ng Panginoon, tama ka at nangangahulugan, yan ang nagbabantay ako upang tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Amen po. Amen. So nakita niyo ano, dito, sinow niya kay Jeremiah yung vision naman sa pamamagitan ng vision. 'Di ba? Ganun po. Tapos nagtanong siya kay Jeremiah, what do you see? 'Di ba? Ano yung nakikita mo? Kasi tinetrain niya dito si Jeremiah na ma-interpret yung language
Amen, na nakikita niya. Ito yung mga tao nagkakaroon ng regalo ng vision. Amen, na makita niyang clearly kasi gusto ni Lord na i-exercise si Jeremiah. 'Di ba? Some na pinapakita sa kanya ng clearly ng Panginoon kasi ang desire ng Panginoon sa atin is to see. Amen? While other miss it. Habang yung iba nami-miss nila, tayo binubuksan ng Panginoon kasi gusto niyang mangusap sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung mga regalo natin, 'pag di natin inactivate at in-exercise yan, nagkakaroon tayo ng issue. Amen? Sa harap ng Panginoon. Kasi God is always speaking. Maraming bagay at maraming oras na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin sa mga bagay na pinapakita niya. Amen? Sa paligid lang natin minsan nakikipag-usap siya at kung nakikipag-usap siya ganito noon sa pamamagitan ng sanga, 'di ba? Ng kahoy, minsan sa palakol pa nga kay Elijah, 'di ba? Kay Elisha. Amen. Ganun pa rin ang Panginoon noon kung ngayon kung di siya nagbabago, siya pa rin yung Diyos noon at ngayon. 'Di ba? Kasi inaantay niya na makita natin, gusto niya mag-grow tayo ng understanding natin. Kaya kung gusto natin na maging matured sa hearing, amen? Sa tinig ng Panginoon, we must be intentional, mga kapatid. Kasi God is speaking to us sa bawat layer na nating natututunan natin, sa bawat word na ating binabasa. He does not play game. Hindi siya nakikipaglaro sa atin, mga kapatid. Even sa dark speeches minsan na naririnig natin, minsan gagamit siya ng tao. 'Di ba? Na magsasalita ng mabigat na salita pero ginagamit niya yung dark speeches na yun to warn us na hindi natin namamalayan. Ba't hindi natin naintindihan because tamad tayo. Hindi tayo nauuhaw sa salita ng Panginoon. Hindi tayo nauuhaw sa mga kapahayagan niya. Hindi tayo naghahanap. Amen? Hindi natin gustong magpalalim. Okay na tayo. 'Di ba? Na hanggang doon na lang yung level natin. Hindi po. God want us, si Lord gusto niyang maintindihan natin siya. Sa mga hidden, even yung sarili niya, sometimes hinahide niya, kaya may tinatawag na mystery kasi gusto niya na isik natin siya. Gusto niya na magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya. Sabi po sa Proverbs 25:2, kalwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. It is the glory of God to counsel a thing. But the honors of kings is to search out a matter. Hindi, God is not trying to frustrate you. Hindi tinatry ni Lord na magkaroon ka ng frustration. He wants you to discover Him. And He wants you to desire Him. Dinidesire mo siya na i-pursue, na hanapin mo siya. 'Di ba? Kaya nga po niya sinasabi ito. Sabi niya rin sa Jeremiah 29:13. 'Di ba po anong sabi niya doon? And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. 'Di ba? Kung hahanapin mo ako ng buong puso, makatagpuan mo ako. Pero ang tanong sa atin, hinahanap ba natin siya? 'Di ba, nagpapa-counsel ba tayo sa mga bagay? Kasi gusto niya magpa-counsel tayo, hindi tayo para parusahan. Yung mga dark speeches is invitation para sa bawat isa sa atin. This is revelation ng Panginoon para i-search natin kung sino yung mga willing mag-search at maghanap sa Kanya. Kapag nagsalita ang Panginoon, when God speak in dark speeches, ng mga parabola, ng mga bugtong, ng mga vision o panaginip, sa panaginip, kinakausap kayo ng Panginoon, He's not hiding from you, hindi siya nagtatago sa'yo. He's not hiding from you. He is hiding for you and for me. Nagtatago siya para sa'yo at para sa akin. Para hanapin mo, para mauhaw ka, para maglonging tayo. Kaya nga lagi kong pinapaalala sa inyo, ang Panginoon, na laging sa panalangin natin, Lord, gusto kitang makilala ng mas malalim kaysa kahapon. Gusto ko marinig yung tinig mo. Hindi yung parang nanaginip lang tayo para lang tayo nabiwindang.
Gusto lang natin ng sagot, pero ayaw natin ng pagsunod. Pero sabi nga, 99% ng obedient is disobedient pa rin, mga kapatid. Kaya sometimes si God, minsan nagtatanong siya, wala ba akong karapatan na hubugin kayo? Na parang putik? Na bakit pag nasasaktan tayo, parang akala natin galit na galit yung Diyos sa atin? Kahit gusto lang naman niya, matrain tayo, maging matured tayo, katulad ng pinag-aralan natin kahapon. Yung mga pagsubok natin, gusto ng Lord na magkaroon tayo ng malapit na intimacy sa Kanya, hindi ka lang nagbabasa. Sinesearch mo, hinahanap mo siya. Hindi lang yung pag nagdadasal ka, capture ka ng capture ng mga scripture, pero ang tanong, naunawaan mo ba talaga? Inintindi mo ba talaga? Nagmamanifest ba talaga yung information na yun? Nagtatransform ba yun ng buhay mo? Nakikita ba talaga sa buhay natin? Kaya pag nakakarinig tayo ng mga dark speeches, maaaring nagpapaalala ang Panginoon. Katulad sa gawain, di ba? Kapag mga nagkukulang tayo, may mga bibig na ginagamit. Ito ba talaga yung the best natin na paglilingkod? Ito pa talaga yung the best natin na binibigay sa Kanya. Kasi online na po tayo eh. Hindi naman niya nire-require na, anak, gusto ko makita ka naglilingkod ka, yung kayod kalabaw na ganito, hindi para pahirapan tayo. Online na lang po tayo, mga kapatid. Diba? Itatype na lang natin kung sino yung kakanta, aawit, mananalangin, sino yung messenger. I'm very sorry po. But I think we need to give the best. Kasi deserving niya yun. Kung yung mga presidente nga binibigay the best na paglilingkod para sa kanila eh. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid. He is the King of Kings and Lord of Lords. He deserves more than the best. Maybe dark sa pandinig ninyo. Maybe harsh sa panagdinig ninyo. But let's pace ourselves. Harapin natin sa salamin. Are we giving the best? Kahit hindi niya tayo pinaghahanapan. Kasi kung titingnan nyo yung principle ng lumang tipan, mga kapatid, naglalaan. Intentional. Kung gusto mo bang kilalanin yung isang Diyos mo, kapag gusto mo nga kilalanin yung asawa mo, di ba? Hinahanap-hanap mo yung mga anong paborito niya, anong gusto niya. Pero bakit pag Panginoon natin, anong gusto mo? Paano kita mapaglilingkuran ng the best, no? Kung sa simpleng instruction lang, hindi natin siya masunod, paano pag nag-demand pa siya? Paano pag nag-demand pa yung Diyos na yun? Hear me. Makinig po ang may pandinig. Hear me by the Spirit of the Lord. Nangungusap po ang Diyos. And nasasaktan siya. Nasasaktan din po siya. Nagko-quench din siya. Purihin po, Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we ask for forgiveness, Father. Patuloy po ako lumalapit sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin, Ama. Lord, inaamin po namin ang lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Patuloy mo po kami pagkalooban na habang po na laging bago tuwing umaga. Pagkalooban ng grasya, Panginoon. At Lord, makita namin at maayos namin, masort namin yung schedule namin na mailaan namin para sa iyo. Yung espesyal na oras na para sa iyo.
para mapaglingkuran ka ng tama, para mapaglingkuran ka ng totoo, para ma-worship ka ng may paggalang, O Diyos. Lord, patawarin mo kami, Ama. Salamat sa bawat pangungusap mo, O Diyos. Na Lord, kung nasasaktan ka simula noon, kung paano ka tinatrato ng mga tao at ginagamit mo yung mga dark speeches mo. Lord, thank you for reminding us. Thank you for touching our soul and our spirit, Panginoon, sa mga oras na to. I believe, Father, na bawat isa sa amin, Panginoon, nagkukulang kami. But Lord, we are willing, Panginoon, to search you. We are longing, Panginoon, na makilala ka. And Lord, we love to hear you, even in your dark speeches. Lord, help us to find you, Panginoon, at marinig ka namin, Ama. Hindi sa mga nakikita ng mata namin, kundi Lord, pangusap ka sa paraan mo, Panginoon. Lord, tumaas pa yung aming maturity. Tumaas pa yung level ng pagsamba namin at pananampalataya sa iyo. Tumaas pa yung pagtitiwala namin, Panginoon, hindi lang sa bibig. Dahil Lord, hindi nakukuha sa pag-hallelujah namin, Panginoon. Ang makita mo ang paglilingkod namin at pag-worship sa iyo at pananampalataya namin, Ama. Kundi sa bawat ginagawa namin kung paano namin, Panginoon, sinasagawa ang pagsamba, kitang-kita mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa araw na to, sa oras na to. Help us to grow, help us to understand you, help us to hear you, and help us to see you, Father, even in your dark speeches. And Lord, thank you for not hiding yourself from us, but hiding para matagpuan ka namin. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala in the mighty name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless, Panginoon, lahat ng kapatid ko na nakarinig ng mensaheng ito, Panginoon, dahil hindi aksidente na nandito silang lahat sa buhay ni Ate Pem, sa buhay ko, ni Ate Jolly, ni Ate Meds, ni Tita Annalisa, ni Ate Maylin, ni Ate Joy, ni Ate Jolly, at ni Ate Cherry. In Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Back to you po, Pasi. Salamat and sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan.